Okay, so andito tayo sa Pampangas Best, dito po sa kanilang main factory. At nakita nyo naman, sobrang laki talaga. At papakita nila sa atin yung factory na sobrang high-tech, sobrang linis, ISO certified at GMP. So ngayon, interviewin natin si Sir Jomar Hizon. Sila po ang may-ari ng Pampangas Best. Sa lahat, sa aming mga 12 magkakapatid, ako lang ang nagmana doon sa kanyang pandasa. Kaya kung titignan mo, we have decided to make parang tagline ba? If you notice, nyamana talaga. No? Ano ibig sabihin doon? Ang wikang Kapampangan yun eh. Sinasabing, ang sarap talaga, no? Saan ko nakuha yun? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Nung bago pa lamang ang isang telephone company at merong isang artista, ang sa advertisement niya nasa itaas siya ng bundok. Ang sinabi niya, Jaco Maawatan. Jack Maawatan. I do not understand Jaco Maawatan. Yes. But it will connect. And then you will be curious. What is Jaco Maawatan? Ganyan yan. Then I want people to be curious. What is Nyamana talaga? Akala ng mga iba mayaman talaga. No. Ang ibig po sabihin ng yaman talaga is masarap talaga. So, pag nagfo-formulate kami po ng mga bagong mga produkto, hanggang hindi ko binibigkas yung yaman na talaga, hindi po lalabas yan sa market. Yun ang namin, objective namin. After po dito, ang packaging, pupunta po ng Pillow Pack Vertical, PPV. Anong tawag sa kanya, sir? Pillow Pack Vertical. Pillow Pack Vertical. Opo. So, yung tinimbang, dadalhin dito, aakyat, okay? Aakyat, papunta dito sa kabila. Yeah. Dito, pakita natin dito. May nahulog. Okay, yung umakyat doon, babagsak. Pagbagsak niya, same procedure pa rin, sir. After nung packing namin, magkakaroon kami ng metal detector. ulit. Opo. For make sure na wala talaga. Na walang metal contaminant yung produkto natin. Okay. Para pag dumating po ng consumer, 100% safe. Okay. Ulitin natin ha. So from there, sila yung mga nagsusukat. Okay, ilalagay nila doon sa conveyor. Aakyat. Kita mo dyan, aakyat. Pagdating dyan, babagsak. Pag bumagsak, ano na siya. Pag bagsak, ayan na oh. Sakto. Tapos, aakyat. Then, manual inspection. Ito yung film. Okay. Pupunta ron para sasalubungin niya yung meat. Yan. Okay, dito tayo. Bago po dumaan ng metal, meron pa po rin kaming inspector. Sir, ano ang tinitingnan dito sa inspection? Tinitingnan po dyan, may mga loose pack sa mga produkto natin. Baka hindi na i-seal mabuti. Opo. Kaya dumadaan ng inspector 100%. Okay. Lahat, isa-isa yan. And then, dadaan ulit sa metal detector. Opo. Ito yun. To make it sure na wala talagang metal na naisama doon sa pinak. Opo. Para ligtas talaga siya. Okay, pagdating dito,
Kikiluhin ulit. Opo. Kung tama. Make it sure po na dapat makukuha po yung 220 gram. Oo. Pero okay, po yung... baling sumobra, wag lang kulang. Yan po. Tignan nyo, 220 pero 224 siya. Sumobra konti. Opo. Yan po yung vision po ni Pampangas Best. Kahit sobra, wag lang kulang. Wag lang kulang. Opo. Okay. Kasi mahirap talagang i-exacto yan Opo. Unless talagang 100% ano talaga, automated. Automated. Okay, sir. So dito, yung linalagay niyo sa tray. Ilalagay po niya sa tray. Pagkatapos po niyan, pag napuno, pupunta po ng tinatawag namin spiral. Okay. Spiral freezer. Freezer na yan. Opo, dito po. Okay, punta tayo. Dito na, sir. Ito po yung tawag namin na spiral freezer. Spiral freezer. Within 45 to 1 hour na kung makikita po natin yung talagang marinated pa siya. Pag lumabas doon, frozen na po. Frozen na. Opo. Na talagang para malinis yung ano. Opo, para pag binax, pantay-pantay din Eksakto po. lahat. Opo. After Wow. 45 to 1 hour po, matigas na yung produkto natin. Tigas na. Pwede nang ilabas yun. Opo, ready to delivery na. Grabe, no? So mula doon sa cutting kanina, Opo. ilang oras yun bago makarating doon sa dulo na pwede nang lumabas? Nasa almost 24 hours pwede ka na po 24 maglabas. hours. Kasi may curing kanina na Opo. part na 6 hours. Galing? Gusto nyong makita, sir, doon sa Sige, kabila? sir. Yung Okay po. ano na, yung Ako. binabox na nila. Opo. Okay, tingnan natin. Tanda, medyo madulo. Okay. Ang susunod po na step niyan, yung po yung tinatawag nilang boxing area. Boxing na. Opo. Packaging na yun. Opo. Ganun. Sige po. pasok. Wow. Hindi po yan, sir. Ano ba to? Hindi pa po yan. Ito na yung final stage. Ito na po yung inano kanina. Opo. Yung ginaganon. Opo. Ayan o. Frozen na talaga o. Naririnig mo o. Ito, gumaganon. Yun. Matigas na. Yun. Opo. More or less, nasa 45 to 1 hour po. Yan na po yung itsura ng tosino natin. Rock frozen na po talaga. Galing o. Lahat po ng packaging, sir, ganito lang. Yes. 250. Ah, hindi po. Meron po kaming 450, meron kaming 220 sa tosino. Okay. Meron din po tayong 1 kilo. May 1 kilo rin. Opo. Pero anong mabili? 220 Ito. po. 220. Opo. Yung mga isang lutuan lang. Opo. Pagkatapos po niyan, naipack nila. Pakita mo yung detalye nito, Ella. Yung dito sa loob ng karton. Pakita mo. Sa loob po ng karton, dapat meron tayong 20 pieces. 20. 2, 4, 6, 8, 10. Ang ginawa nila, sir, nag-manual counting na. Okay na. Pero dadaan pa rin ng weighing scale. Okay, dito. Yan. So, ito yung 20. Binilang na nila yung 20. Pagdating dito, sir, Dadaan pa po ng weighing scale. okay. Pagdating po ng weighing scale, magpiprint pa po kami ng sticker para talagang 100% yung ilalabas namin na produkto, tamang-tama po yung 20 pieces kanyang, talaga. yes, yung pong kanyang weight, 20 pieces, yun po yung total weight niya. Kasi kung kulang yan, Hindi po, magbabago yung
Mag-wait nga. Opo. Halimbawa po, bibigyan ko po kayo kung kulang. Tanggalin mo na. Sige. Try Halimbawa natin po. na halimbawa kulang. Kulang. Okay. Sige na, iyan mo. Ang sasabihin Ayan. po nung computer, the item with weight. 2.48. Yes, underweight. Underweight. Opo, sasabihin niya. Okay Ibig po. sabihin may missing. Opo, pag binalik ko po uli, ang sasabihin po ng computer, Okay. sige na, Weight captured successful. okay. Ah. Kung halimbawa naman po, overweight siya. Overweight. Sige, try naman natin overweight. Dagdag ka ng isa. Kuha ko ng isa. Ayan. Kung halimbawa naman po, overweight siya, sige na. The item with weight of 4.92 Overweight. is overweight. Okay, tanggalin po natin yung isa. Sige na. Try weight captured successfully. Okay. Yan, galing. Hindi ka talaga magkakamali. Hindi ka po pwedeng magkakamali. sabihin ng distributor na kulang. Kulang. Hindi po pwede. Opo, kasi Dumaan lahat. successfully lang yung sasabihin niya. Hindi ka po bibigyan ng sticker if overweight or underweight. Underweight. Opo. Ito na. Saan na po pupunta to? Yan sir, pag ito nabuo na ng isang batch, i-endorse na namin sa LDD, Okay. sa Logistics Department. Logistics department na. Bali, dito po, ito yung stock room ng finished product namin. With allergen. Ano pong ibig sabihin doon? With allergen po. Bali, ito naman po yung pinakamalamig talaga, cold storage to ng finished Ito na product. talaga. Opo. Medyo madulas lang po It's cold storage. Malamig nga. Opo. Ito po yung stocks namin para sa mga tusino, ma'am. Grabe. Lahat po yan, tusino. Yan. Lahat to, tusino to lahat, oh. Dami. Nakasil na po lahat to. Anong nangyari Yan. dito? Lahat po ng yan, tusino. Ito, tusino lahat to. Opo. Yan. Ito pong nasa baba na yan, for delivery today. For delivery na yan. Opo. Yung lahat po ng nasa baba niyan, kaya may mga pangalan na sa mga ano po yan. Kung mga branches, Opo, mga distributor. distributors. Opo, naka-ready na yan. Okay. So yun na po yung buong production line ng Tusino. Tusino. Sir. Opo. Tapos na tayo sa Tusino. Opo. Saan po tayo next? Tingnan natin yung longganisa and hotdog kung hindi pa nakabreak. Sir. Okay po. Mayor, yan ba ang reason bakit 11 kayo magkakapatid? Ikaw yung nagmamanage ng Pampangas Best? Well, kaya ko pa sinasabing isa pa. May divine intervention. I was in politics for 17 years. Okay. And then after that, I retired. Nung pagpasok ko, kumbaga sa ang barko, ang daming butas. Nakita namin, maraming butas, maraming lumilitaw na payables. Malaki ang mga payables. Nag-usap-usap kami mga magkakapatid. We have to do something. Then I came to realize, ang lalaki ng mga budget for marketing. Imagine, pwede ko naman sabihin to, ang budget for marketing, a year, 150 millions. Imagine. Wow. Sabi ko, it's too much. Sabi ko. So, binawasan namin yun. Hindi naman kailangan gumastos ng ganun kalaki. Tapos, meron kaming ginagamit na pang-test sa mga bakterya. Just for compliance alone, ang budget is 16 millions.
Sabi ko, no. And we found a solution to cut down the cost ng mga testing kit na yun. And bakit ko nalaman yun? Again, paano ko nalaman yun? Para bang binibigyan ako ng enlightenment ng Panginoon. Sabi niya, isip ka. O pagkatapos nakapag-isip ako ng isang paraan. So, sabi ko sa father ko, hindi natin alam. Ang solution is just right in front of our nose. Nandiyan lang sa tapat. Pero kung hindi tayo nag-iisip, hindi natin malalaman. So, nag-isip kami. Sinabi ko sa father ko, good. Sabi niya. So, may intervention talaga. Na hindi maniniwala kung bakit yun. Ang daming nagdadasal dyan. Sasabihin mo, ang daming malapit sa Panginoon. Pero they're not successful in life. Well, iba talaga. Meron naman akong kilala. Sinabihan ko pa nga siya. Sabi ko, Padre, pinagpala ka. Sabi ko, bakit naman? Ang daming matatalino dyan. Ang daming masisipag dyan. Eh ikaw, ako, dala-dala mo lang ang Panginoon. Sabi ko, ang pera, ang grasya, pumapasok, marami kang natutulungan. Pare, sabi niya sa akin, kinikalibutan naman ako sa sinabi mo. Sabi, totoo naman, sabi ko. Ang laki ng ginastos mo nung araw. Ilang buwan lang, pumasok, sabi niya. Totoo lang, pare. Totoo yung sinabi mo, sabi niya. Yung pang ganun. Kailangan pa rin ng blessing ng Panginoon. Hindi lang yung effort ka ng effort. Kailangan. How you will be able to get the blessing? That I do not know. Pero, hindi ko makakalimutan na sinabi ng Panginoon, ang mama ko. Sabi niya, nag-quote siya ng isang istorya sa banal na kasulatan. Panginoon Jesus, sabi niya, paano ko ba makakamta ng kaharian ng Diyos? Hindi naman tayo mapupunta sa reliyon na kapatid. No? Kumbaga, binabalik ko lang ang mga kinote ng nanay ko. Sundin mo yung mga kautusan ng Panginoon. Sinusunod ko na po. Ay kung gano'n, sabi niya, ibenta mo lahat-lahat ng mga ari-arian mo at pamigay mo. Kaya nung ginawa nung nagtanong sa kanya, tumalikod siya at tumalis. Ano ibig sabihin? Hindi sapat na ikaw ay hindi gumagawa ng masama. Hindi sapat na ikaw ay sumusunod sa kautusan. Parang isang puno, sabi niya, gaano ka man kalago, kung hindi ka pinapakinabangan ng ibang tao, hindi ka nagbubunga, anong gagawin siya? Paputol. Panggatong na lang. Ano ibig sabihin? Kailangan you will be fruitful and then people will benefit from your blessing. Yun ang lagi niyang tinuturo sa amin. Maraming natulungan ng aking magulang. Silang dalawa, marami sila. Well, I think it's part of our blessings. So, naisishare niya yung mga blessings na ito, and then part of it, mababalik. Ganon. Kung hinihigpitan mo nga naman, baka wala ng blessing ang darating sa'yo. Mayor, aside from the divine intervention, paano lumaki ng ganito kalaki ang Pampangas Best? Sige. Paano lumaki? Along the way, wala kami sa hulog. Biglang-bigla. Ang kapatid ko, natuto siya sa mga system, sa internet, sa mga at nagagawa namin. There was one time, kinausap kami. Ang paglabas lang ng mga produkto namin, yung mga checkers namin, naku, ang daming mga checkers nung araw na palagay namin na kinabang. Nung bandang huli, sabi ko, humanap tayo ng isang sistema. Bayaran natin. May nag-quote 12 millions. Sabi niya, mahal. Sabi niya, pabayaan mo, kuya. Didiscarding ko, pag-aaralan ko. Nakahanap siya ng paraan. Nasigban lahat. Asin, naku ngayon, lahat ng mga checkers na yun, yung nandun, nag-resign sila. Bakit? Kung kailan gumaan ng trabaho, doon sila nag-resign. Hindi na sila nakakagawa ng kalokohan. So again, I would say, that is intervention. Wala kami doon sa paraan na yun, pero binigyan kami ng idea ng Panginoon. Matutuwid mo dyan, ang kalokohan na ginagawa nila. Bibigyan kita ng
pag-iisip na pag-aralan mo para yan ay maituwid mo. I would say that is divine intervention. Marami. Yung mga bagay na hindi mo nakikitang pagnanakaw o mga pilferage sa kumpanya. Then, para bang, uy, gumising ka. Yung mga tao mo doon, gumagawa ng kalokohan. May pilferage doon. O that is another divine intervention. Ayun ang nakikita namin. At along the way, nagagawa namin ng corrective measures. Yung ganun. So, major na problem yan, Mayor, in running a business. Oh, yes, yes. Pilferage? Pilferage, mga leakages, ganyan. Sa ano tayo? Longganisa. Longganisa. Gusto mo sa ha? Yun. Nakita. Ano na? Aside from pilferage, mga leakages, ganyan. Ano pa yung mga major na problems na na-encounter nyo? Well, tulad na nabanggit ko kanina, mga bagay na kuminsan hindi mo ginagawa ng gusto. Ay, pag may ginagawa kang hindi tama, lalo na sa mga patakaran ng gobyerno, aba, may problema. So, itama mo na. So, sinabi ko sa nanay ko nung araw, ilang beses na ang processing plant namin Una, nandiyan sa bahay lamang, no? That was the first time. Dito lang sa Dolores yun Tapos lumipat kami doon sa Bacolod. That's the second time. Nalahar yun. That only lasted for 11 months. Lumipat kami sa Magalang. That is the third time. Pagdating doon, kung titignan namin, akala mo, tama na yung ginagawa namin. Mali pa. So, finally, sabi ko, lilipat tayo, gagawa tayo ng panibagong planta. Sabi pala niya, palakihin na natin na ma-accommodate natin lahat ng mga production natin. So, nagpagawa. Pero, sabi ko, let's do it right. Umpisahin natin na tama. Halimbawa, sa isang paggawa ng bahay, kung ang pundasyon mo hindi maganda, pinatayo mong bahay, along the way, baka babagsak. Hindi tama Wala sa hulog. Hindi eskwalado, patulado. Patulado, Tagalog ba yun? Wala sa hulog. No? So, pag inumpisan mo ng hindi tama, kailanman, hindi matatapos ng tama yan. Mali pa rin yan. So, anong ibig ko sabihin? Umpisan mo na ng tama para pag natapos, maayos lahat. Yun ang kinakailangan. Yung mga problemang yan, you will not encounter major problems if you start it right. Yan ang masasabi ko. Ano man ang ahensya ng gobyerno na papasok, yung mga nagbibigay ng mga regulations na yan, pag inumpisan mo ng tama yan, hindi ka makakamali dyan. Pagdating sa labor, pagdating sa environment, pagdating sa compliance ng mga sa LGUs, lahat, name it. You have to follow the standards. Kaya nga, mayroong standards na pag tinawag kang ISO certified ka, HACCP certified ka, may GMP ka, yung mga bagay na yan, pag sumusunod ka, at least, you're in the right track. Yun ang napag-ano. Paano mo, Mayor, paano mo napag-aralan lahat yung tamang pagmamanage? Experience. As early as you will be surprised kung sasabihin ko ito. 1971, 10 taon ako. Pabayaan mo ko without the help of my parents. Kaya ko buhayin sarili ko. Hindi yung tipong bata na pinalaki sa layaw na
masyadong inaruga, overprotective. Ako hindi. Para bang maliit pa ako. Bahala ka sa buhay mo. Tulad ng isang asong gala. I-compare mo ang asong gala sa asong imported na inalagaan tender. Masyadong tender loving care ang binigay sa kanya. Pawalan mo sila sa kalsada. Lilipat sa kalsada. Masasagasaan yung tender loving care. Kahit sa tao in which na-experience ko yung bata pa ako, galang-gala na ako kahit saan nakakapunta. Napakatibay. At yun ay nagbigay ng magandang experience sa akin sa buhay. Alam ko ng buhay ng sarili ko in a way na marunong ako mangisda, marunong ako maghanap ng pagkain sa bukid. At marunong ako magluto as early as 9 years old. Marunong ako magluto. At ang pagluluto ko ay natutunan ko sa aking nanay. Nakikialam ako. Una, nanunood ako. Tapos sasabihin sa akin, pagpukpok ka na ng bawang, hiwa ka ng sibuyas, o yung isda, kilis-kisin mo. O ganyan. Until finally, nalaman niya, I was very much interested. So, binibigyan niya ako ng responsibility. And I took the responsibility. Not realizing, it would make me a better person. Okay. High school kami, o elementary pa. Siguro nasa grade 6 pa lang ako. Inutusan ako na mamalengke. Eh ako naman, alam mo, pagkabinata, para bang nakakahiya ang namamalengke. Eh may hawak akong mga dalag. Pinabili niya sa akin. Natsyempohan ko yung mga kaklasmate ko, mga babae. Nakasalubong ko. Binatawan ko yung mga dalag, tsaka ako tumalikod. I was thinking nakakahiya yung mga bagay na not realizing. Hindi pala. Okay. Isa pa lang. Doon ko na-realize dito sa mga reunion namin ng mga kaklase namin. At pinupuri pala ako. Sabi niya, ikaw, nung tayo nag-aaral, you were not a full-time student. Kami full-time student. Pero bago ka papasok sa eskwelahan, nakatulong ka na sa bahay, sabi nila. Hindi ko alam na pinupuri pala nila yun. Ako naman, sa tingin ko, yun nakakahiya dahil trabahong babae yun. Eh di, na-realize ko, maganda ang pagpalaki sa akin ng aking magulang. Na hanggang ngayon, gusto kong mangyari yun at gusto kong turuan ng aking mga anak sa ganung paraan. Kaya, kumbaga sa boxing kung ang boxing 12 round, siguro pinagdaanan ko kahit 100 rounds, parang it's easy for me to survive. Ganyan ang ano ko sa buhay. Kailan nyo na-realize, Mayor, na malaki na pala yung Pampangas Best? Siguro mga 90s. Kung natatandaan mo, binanggit ko sa iyo kanina, yung kapitbahay namin, at first we were number 1 because we were the original. Tapos yung kapatid na nanay ko, nag-number 1 din siya. Kami, nag-number 3 kami. Pero nung pumutok ang Pinatubo, again, this is another divine intervention. Yung mga competitor namin, they're located just along the highway. Kami, nasa loob kami, at ang pinaka-sales office namin sa bahay. Eh ngayon, pumutok ang Pinatubo in 1991. And so, tinamaan ng Bacolor, matindi. So, ang ginawa ng nanay ko, nagpagawa sila ng isang building sa tabi ng kalsada. And that brought about yung practice ng mga Pilipino. Pag pumunta sila sa isang bayan, pupunta ka ng Davao. When you come home, you see to it, meron kang suha, meron kang durian. Pumunta ka ng Quezon, yung mga produkto ng Quezon, o tapyan o ano, punta ka ng Laguna, yung buko pie. O, punta ka ng Baguio, pag uwi mo, meron ka naman mabibili ng gulay sa mga palengke natin dyan. Ba't ka pa bibili ng gulay sa Baguio? Para bang naging kaugalian na ba? Punta ka ng Cebu, yung mga danggit nila. No? So, pagdating sa Pampanga, ano ang produkto ng Pampanga? Tosino.
So ngayon, nung kami ay nakalabas na, doon nila nalaman na ang quality ng Pampangas Best is way more better than our competitors. Ano nangyari? Pumutok ang Pinatubo. Ang kinonvert nila ang gobyerno natin, kinonvert ng Subic at saka ang Clark sa duty-free shop. Nung panahon na yon, pag may imported goods ka, mabibili mo lang sa mga duty-free shop. Pag nagbiyahe ka abroad, meron kang privilege na makakapagbili ka, pakita mo yung passport mo. Pero since na-open yan, wala na din na kailangan doon. Ang dami mga iba't ibang mga probinsya na pumupunta sa Pampanga at namimili ng imported goods. Pag pauwi, matadaanan ng mga tindahan namin, bumibili sila ng produkto. Doon nila na-compare ang quality ng produkto ng Pampangas Best at ibang mga brand. So, other than that, pagkatapos ng pinaka-craze na yon, yung hanap-hanap nila, kami naman ang pumunta sa kanilang mga lugar kung saan meron na kami mga distributors. That brought about the increase in the sales ng Pampangas Best. Mayor, dumating ba kayo doon sa mag-advertise na kayo sa TV, ganyan? Nag-umpisa kami mag-advertise siguro. Baka lampas na ng 2010. Nung sinabi kong na nag-budget sila ng 150 millions for marketing alone. Nalaman ko yun nung nag-take over ako noong 2019. Pero nung una, word of mouth lang. Yung mga teachers nung araw, mga estudyante sa Manila, lalo na yung mga Kapampangan, ang mga guro, hindi sufficiente ang kanilang sweldo. Ang gagawin nila, bibili sila ng 10 kilo, tapos pinibenta nila sa mga kaibigan nila. Pag-uwi nila, kung saan sila, kung sa subdivision, doon nila binibenta. Ganun din ang mga Kapampangan na estudyante. Marami akong mga kaibigan nung araw na sinasabi na, alam mo ba, sabi niya, nung ako'y nag-aaral sa Manila, dahil alam nila na Kapampangan ako, may nagpapabili sa mga kaklasmate ko ng tosino nyo, sabi niya. So, ako naman, dahil papunta na rin ako sa Manila, bibili ako, tapos pinapatungan ko, it became a small business for me, nakakadagdag sa aking mga allowance, sabi niya. So, unti-unti, nalaman ng mga tao, it's because of the word of mouth. Pero, is it enough not to advertise? Hindi rin. Alam mo, merong isang produkto ng isang beer. Iisang beer lang yun. Pero, kahit iisa lang, walang competitor nung araw, bago lang siya nagka-competitor, still nag-advertise siya. Bakit? Siguro, para malaman ng mga tao na merong produkto nag-i-exist na gano'n. It's like a name recall. Para kung, halimbawa, gusto mong medyo mag-relax, iinom ka ng beer. So, pipiliin mo pa rin yung may brand. Saka, this will give you an edge against any possible competitor in the future. Ganyan ang kailangan. So, yung advertisement ninyo, nakatulong yan ngayon? Well, nakakatulong. But do it moderately. Hindi naman yung sobra-sobra dahil magde-drain din ng funds mo. Baka, importante, kung nag-invest ka ng 10, kahit may babalik man lang ng 11, to recover yung investment mo. Pero nag-invest ka ng 10 sa advertising mo, tapos ang marirecover mo, 2 lang, ay matatalo ka. May mali. Kailangan, pag may input, yung output mo ay mas mataas doon sa ininvest mo. Dapat. And that's business. Yes. Otherwise, you're doing business at a loss kung hindi babalik yung sobra sa ininvest mo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.